28-32 ang score at 1 minuto pa lang ang lumilipas sa ikalawang quarter ay nagparamdam na kaagad ang isa pang mahusay na manlalaro ng Calapan City. Kinben Book 6, Chapter 11. Unang quarter pa lang ng laban sa pagitan ng Calapan City at Cavite ay pinag-usapan na kaagad ito ng marami, lalo na nga ang ginawang paghabol sa lamang ng bowlers ng bagong team na nagmula sa Mimaropa. Ang mga players nga ng mga kupunang kasama sa Maharlika League ay napatingin kay Mendez na ngayon ay nakaupo na sa bench ng Calapan. Ang pinakamaliit na player na iyon. Ito nga ang nanguna sa pagpuntos para sa kanyang team. Mayroon na nga kaagad itong 9 points at ang 4-point play nito noong huli ang pinakatumatak sa kanila. Ginawa lang din naman ito iyon sa harapan ni De Ocampo at Corona na kilala rin nilang mga mahuhusay na manlalaro. Mula naman nga sa bench ng Cavite ay makikita ang medyo frustrated na tingin ni Coach Alan sa kanyang mga players. Hindi pa rin nga mawala sa isip niya ang ginawang play ni Mendez sa pagtatapos ng quarter. May kung sino nga ring manlalaro ang biglang pumasok sa isip ng matanda nang makita ang pangyayaring iyon at hindi niya alam kung bakit niya naisip ang taong iyon ng mga sandaling iyon. Napatingin na nga lang din si Alan kay Willie De Ocampo na pawisang umupo at uminom ng tubig. Malakas ang team ng Calapan base sa performance nila sa unang quarter. Pero huwag ninyong ipakitang mahina kayo. Huwag ninyong unahin ang pagpapakitang gilas. Team kayo rito. Ano bang pinaggagawa ninyo? Mikey, Brian, nasaan ang angas ng laro ninyo? Bakit hindi ko man lang naramdaman? Nagbago na ba kayo? Wala yata ang image ninyong bad boy sa galawan ninyo. Para kayong mga bata na nakikipaghabulan. Wika nga ni Coach Alan at napayuko naman sina Brian at Mikey nang marinig iyon. Napagtanto nga ng dalawa na ganoon nga ang nangyari. Hindi nila alam kung bakit naging ganoon ang laro nila, kung kaya't sinabi nila kay Coach Alan na aayusin na nila sa sunod. Magpahinga muna kayong dalawa. Ibabalik ko si JC. Ikaw rin Glenn, magpahinga ka muna. Mag-i-stay si na Arlon at Willie. Kayo ang kailangan sa opensa ngayong second quarter. Ayusin ninyo. Yes coach. Bulalas ng dalawa at makikita nga si Willie na huminga ng malalim at napatingin sa score sa itaas. 60 points ngayong game. Maging MVP. Maging champion. Kailangang magawa ko iyon. Sabi na nga lang ni Willie sa kanyang sarili at nakaramdam na lang siya ng tapik sa kanyang balikat mula sa kanyang katabi. Mananalo tayo Kuya Willie. Maghaayos ako ng laro. Seryosong wika ni JC Tenorio na marahang ikinatango naman ni De Ocampo. Dito nga ay makikitang tumayo na rin ang dalawang sasama sa second quarter kina Tenorio, Cantos at De Ocampo. Makikita nga ang pagtayo ng backup center nilang medyo chubby na si Liam Rizal. May taas itong 6'11" at binansagan ito ng mga taga Cavite na baby shock dahil sa galawan nito sa ilalim ng basket. Maglalaro na si Taba. Sabi na nga lang ng katabi ni Kyrie na may pulang buhok. Tumayo na nga rin ang backup shooting guard ni Corona na si Sky Zamora. Nang makita nga ito ng mga kababaihang taga Cavite ay agad na nag-cheer ang mga ito. Ito nga ay ang 24 years old nilang player na kilala rin sa pagiging matinik sa babae at sa loob ng court. Playboy ang tawag dito ng marami pero ang palagi lang niyang sinasabi ay hindi raw iyon totoo dahil nilalapitan lang daw talaga siya ng babae at hindi raw niya iyon mapipigilan. Shooter ang player na ito at may galing din sa pagkontrol ng bola na isa ring threat sa mga nakakalaban nilang team dahil may isang laro ito noong nakaraang taon na kung saan ay nakapagtala ito ng 10 3-point shots. Makikita ngang inayos pa nito ang buhok niya at napatingin naman dito si Mikey nang may kaseryosohan. Hindi sila basta-basta Sky. Alam ko Boss Mikey, hindi ako papayag na matalo tayo rito. Masaya na ako sa team natin at nandito na ako ng ilang taon. Seryosong wika pa nga ni Sky na napatingin pa sa kanilang captain Willie.
na tinanguan naman niya. Si Coach Alan naman ay pinagtatapik sa balikat ang 5 maglalaro niyang players. Liam, ang ilalim ng basket. Alam mo na ang gagawin. JC, dahil kasama mo sa loob sina Arlon at Sky, more on shooting tayo ngayon. Willie, ikaw sa screens at umiscore ka rin kapag kailangan. Kapag nagkaroon ng pass break chance kayo, pumuntos agad kayo at huwag na maghintay ng kasama o kalaban. Seryosong wika pa nga ng kanilang coach at agad na napatango naman ng mga ito. Bago nga sila pumasok sa loob ng court ay sumigaw pa sila ng malakas. Kasabay rin noon ay ang pag-cheer sa kanila ng mga taga Cavite. Mula naman sa Calapan City ay makikita na nga ang pagpasok ng kanilang mga players na pinapangunahan ni Maki Romero. Kasunod nga nito ay si Martin Suarez, Baron Cimeron, Larry Dizon at ang 6'11" na si Shaquille Hernandez. Kaya mo yan, Shaq, kalma lang. Sigaw pa nga ni Ricky na pagpapahingahin muna ng kanyang coach Isaiah. Ganoon nga rin si Carlo na makikitang nakaupo at may hawak na tubigan. Sana hindi pagyayabang ang gawin ng dalawang loko sa team natin na sina Baron at Larry. Sabi naman ni Markily na kinangiti naman ni Ricky. Maging si Coach Isaiah nga ay wala namang problema sa pagsasama ng dalawa dahil para sa kanya, ang dalawang ito ang may chemistry sa laro nang hindi nila namamalayan. Sandali nga rin siyang napatingin kay Shaq at wala raw mangyayari kung mag-aalala siya sa paglalaro nito. Kailangan na raw nito ng exposure at ito na ang simula noon. Piling pogi ang isang iyon ah. Mahinang sabi naman ni Dizon na kasalukuyang inaayos ang pagtataki ng kanyang jersey sa loob ng shorts. Si Sky Zamora, narinig ko nga ang tilian ng mga babae kanina para sa kanya at ang mga tulad nito ang dapat kong talunin para matuon ang atensyon ng marami sa akin. Bulalas naman ni Baron at napangiti naman ng marahan si Martin na kasunod lang ng dalawa. Umayos kayo, maharlikalig na ito. Sabi naman ni Suarez na napatingin sa makakatapat niyang si Tenorio. Parang magiging kagaya lang din daw siya ni Ricky. Isang maliit ang tatapat sa isang matangkad na point guard. Si Maki naman ay tinapik sa balikat si Shaq na seryosong napatingin sa makakatapat nitong si Rizal. Relax lang, magtiwala ka sa kakayahan mo. Huwag mong sasayangin ang oras mo sa loob ng court dahil para ito sa Kuya Marlon mo. Ikaw ang backup niya. Iyan ang tandaan mo. Sa iyo nakasalalay ang pahinga niya. Wika pa nga ni Romero at tumango naman si Shaq. Salamat kuya. Huminga pa nga ng malalim si Hernandez at humanda. Sumilbato na nga ang referee at sa Calapan City ang bola. Si Coach Alan nga ay pasimpleng inobserbahan ang mga players na ipinasok ng kalaban. Pagkakataon na rin nila ito para bawiin ang momentum at habang nasa loob si Willie at JC ay alam niyang nasa kanila ang advantage. Si Maki Romero lang ang kanyang medyo nakikitang magiging kalaban nila sa quarter na ito. Napatawag na nga lang din siya kay Liam at Sumeñas. Tumango naman sa kanya iyon at napatingin sa sentro ng Calapan. Kayang-kaya ni Liam ang pinasok na sentro ng Calapan. Bata pa ito, habang batikan naman na sa ilalim ng basket si Liam. Sabi pa nga niya sa sarili, isa pa, paano matatapatan ng Dizon na ito si Willie? Parang hindi pang power forward ang pwestuhan nito. Sinambot na nga ni Martin ang bola at makikita nga na si Romero ang tatapatan ni Sky Zamora. Si Baron Cimeron naman ang kay Arlon Cantos. Si Willie nga ay pasimple namang napatingin kay Dizon. Napapaisip tuloy siya kung bakit hindi si Agoncillo ang ipinasok ng Calapan. Si Coach Isaiah naman ay marahang napahaplos sa kanyang baba at napatingin sa mga players niya na ipinasok sa loob ng court. Pagdating nga ni Suarez sa side nila ay agad siyang hinarangan ni Tenorio. Mabilis ngang lumayo si Martin at makikita naman ang kaseryosohan sa mga mata ng kanyang defender. Mas matangkad lang ng kaunti ito kay Mendez. Sabi nga sa isip ni Tenorio at binigla nga niya ng abante ang kanyang katapat. Bumigla naman si Suarez ng abante at pasimple siyang tumagilid. Sa paghabol naman ni Tenorio ay siya naman paglitaw ni Cimeron. Isang screen ang ginawa nito at bumangga rito si Tenorio. Napaatras pa nga si JC nang makita ang parang hindi nakakatuwang ngiti ng kakampi ng kanyang katapat. Si Arlon Cantos naman ay napahabol kay Suarez na bumigla na lang ng abante at mabilis na nilampasan ito. Ang bilis,
Bulalas nga ni Cantos at sa paglingon niya kay Suarez ay nakita na lang niya na aatake na ito sa basket. Sina De Ocampo naman at Rizal ay napaseryoso dahil ang lakas daw ng loob nito. Para ka rin bang si Mendez? Bulalas nga sa sarili ni Willie at nang paparating na si Suarez ay bigla na lang nitong ibinato ang bola sa ere papunta sa basket. Si De Ocampo naman ay napaseryoso dahil nawala si Dizon sa kanyang tabi. Isang setup, bulalas nga ni De Ocampo at sa paglingon niya ay bigla na lang siyang bumangga kay Hernandez at si Dizon naman ay nasa ere na at napaseryoso ang lahat sa taas ng talon nito. Medyo mabagal naman ang naging pagresponde dito ni Rizal, pero mula sa likuran ni Dizon ay naroon na nga rin si Tenorio na seryosong sinabayan ang kalaban. Point guard din ako kaya alam ko ang play na iyan. Bulalas nga sa sarili ni JC na sinupalpal ang dunk sana ni Dizon. Tumapon nga ang bola sa labas ng court at sa paglapag ng dalawa sa ilalim ng basket ay makikita nga ang gigil na mukha ni Tenorio habang nakatingin si Dizon. Akala ko pre-dunk na. Sabi naman ni Dizon sa sarili na seryoso ring napatingin kay Tenorio. Nang mga oras namang iyon ay makikita nga si Shaquille na lumabas na sa court para sa inbounding. Nakita naman ni Coach De La Rosa ang nangyayari at napasigaw siya sa kanyang mga players na depensa na kaagad. Si Hernandez ay bigla na lang ibinato ang bola sa dulo ng arko at makikita ngang sinambot na ito ni Maki Romero na agad na hinarangan ni Zamora. Nang makita nga rin ni Tenorio at De Ocampo ang paghawak ng manlalarong iyon sa bola ay dito na sila napahanda. 7 segundo na nga lang din ang natitira sa shot clock ng Kalapan at alam ito ni Maki kung kaya't binigla niya ng abante ang kanyang bantay na mabilis na sumabay. Isang pagngisi rin naman ang sumilay sa labi ni Maki at nang mapatingin si Zamora rito ay bigla na lang itong nag-sidestep at sa paghabol niya roon ay bigla itong lumampas sa kanya. Hindi mo ako mahuhuli. Mahinang wika pa nga ni Romero na ikinaseryoso ni Tenorio na napahabol na lang dahil biglang may kung anong flashback sa kanyang isip nang makita ang tingin ng manlalarong iyon na walang kahirap-hirap na nilampasan si Zamora. Huminto si Romero at nang humarang sa kanya si Tenorio ay doon na nga nito biglang ipinasa ang bola sa naiwang si Suarez. Pagkasambot noon ni Martin ay agad siyang nagpakawala ng tres at hinalit noon ng basket na ikinatuwa ng mga kasamahan nila sa bench. Bakit niya ipinasa? Bulalas na nga lang ni Tenorio sa isip dahil ang pagkakaalam niya kay Romero ay isa itong buwaya sa loob ng court. Iniwan nga siya ni Romero at doon ay nakita niyang nag-aapiran ito at si Suarez. Napabalik na nga lang si Tenorio sa realidad nang tapikin siya sa balikat ni De Ocampo. Atin na ang bola. Oo, bulalas nga ni Tenorio. Lamang na nga sa unang pagkakataon ng Calapan City matapos ang tres ni Suarez, 28-30. Itinawid nga ni Tenorio ang bola at agad niyang ipinasa kay De Ocampo ito dahil kita niya ang mismatch ni Dizon dito. Sa paghawak naman ni Willie sa bola ay napaseryoso siya nang biglang lumapit din si Cimeron dito. Isang double team iyon na ikinaseryoso ni Coach De La Rosa. Si De Ocampo naman ay napaseryoso sa nangyari at agad nga niyang ipinasa kay Cantos ang bola at kasunod noon ay ang pagtakbo agad ni Cimeron patungo roon. Mabilis ito kaya nakabalik kaagad ito sa kanyang tinatauhan. Si Coach De La Rosa naman nga ay napakuyom sa ginawang iyon ng kalaban at ngayon ay makikita nga si Cantos na nape-pressure sa depensa ni Cimeron na may pagngisi pa habang nakadikit dito. Ano, lampasan mo ko? Bulalas nga ni Baron at talagang binadi-body niya si Cantos na agad namang nirespondehan ni Tenorio. Akin na uli. Bulalas nito at agad na ipinasa ni Cantos dito ang bola. Kaso, biglang lumitaw si Romero at napalo niya ito sa gitna. Ang pangyayaring iyon nga ang nagpatahimik sa Cavite crowd. Isang interception ang mabilis na nagawa ni Maki na ngayon ay pinapatalbog na rin ang bola papunta sa kanilang side. Kasunod nga rin noon ay ang pagseryoso ni Coach De La Rosa. Dahil sa fast break na mangyayari ay makikita ang 3 pang manlalaro ng Kalapan na kasunod ni Romero. Dito naman napangiti si Coach Isaiah
Dahil ito ang kanyang play na gustong mangyari, kaya 4 na mabibilis na players ang kanyang ipinasok sa loob ng court. Kapag wala kayong nagawang counter sa gagawin namin, kahit sinong ipasok ko sa loob ng court ay siguradong dudominahin namin ang mabilisang galawan. Magaling si De Ocampo, pero hindi niya maaabutan si Dizon sa transition. Sabi nga ni Coach Isaiah sa sarili, at makikita nga ang paghabol ni Zamora kay Romero. "Ipasa mo sa akin, Maki," sigaw naman ni Baron, at nang marinig iyon ni Tenorio ay itinodo niya ang paghabol kay Cimarron. Napangiti naman si Romero at bumigla ng hinto, at ang mga fans ni Zamora ay napakuyom dahil sa paghinto nito sa tapat ng ball handler ay bigla ay yung napaupo sa sahig na ikinawaw ng mga manonood. Isang crossover ang ginawa ni Romero, at si Tenorio naman ay napakuyom at napatakbo para siya na raw ang pumigil kay Romero sa pagkakataong ito. "Nakalimutan mo na ba ako, Maki Romero?" Sigaw na nga lang sa isip ni Tenorio na itinodo na talaga ang pagtakbo, at sa paglapit niya kay Maki ay bigla na lang siyang napadiretso. Iniwasan siya ni Maki, at kasunod noon ay ang pag-abante nito papunta sa basket. Ang bilis na pinamalas nga ni Romero ang nagpaseryoso kay De Ocampo, at ngayon niya napagtanto ang bagay na gagamitin ng Kalapan para sila ay matalo. Dumiretso nga si Maki Romero sa basket at tumalon para sa isang libreng layup na kinaseryoso ni Baron Cimarron. "Buwaya ka talaga," bulalas nga ni Cimarron na ikinangiti na lang ni Suarez. "Para ka namang others sa sinabi mo." Sambit naman ni Romero na agad na humarap sa mga kalaban nila na seryosong nakatingin sa kanila. "Papasahan din kita. Nagkataon lang na parang maganda magpakitang gilas muna ako sa mga kalaban natin. Hindi rin biro ang ilang minutong pag-upo ko sa bench sabi pa nga ni Romero, at doon na nga makikita ang paglalakad ng 4 pabalik sa side ng kalaban. "Marami pa pating oras. Nagsisimula pa lang tayo." Bulalas pa ni Romero na nagbigay ng malakas sa datingan sa mga manlalarong ito na kilala na rin ng iba pang mga players ng ibang kupunan. 28-32 ang score, at 1 minuto pa lang ang lumilipas sa ikalawang quarter ay nagparamdam na kaagad ang isa pang mahusay na manlalaro ng Calapan City.